Nasa maayos ng kalagayan ng may 170 atleta ng palarong pambansa na naospital dahil sa panghihina, pagsusuka at diarrhea sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa resulta ng pagsusuri, hindi po food poisoning kundi acute gastroenteritis with moderate hydration ang sakit nila. Mula sa Dumaguete City, may news to go si Mark Zambrano. Mark. Kara, tiniyak ng Provincial Administrator ng Negros Oriental na si Arnel Francisco na ligtas at nasa maayos sa kalagayan ng 169 na atleta mula sa Eastern Visayas na kasali sa palarong pambansa ngayong taon dito sa Dumaguete. Ayon kay Francisco, kahapon ay na-discharge na ang 8 bata mula sa Negros Oriental Provincial Hospital, samantalang under observation at nasa stable condition naman ang 11 pa. Tinamaan naman ng food poisoning ang mga atleta at kinailangan silang itakbo sa ospital matapos makaranas ng panghihina, pagsusuka at diarrhea. Pero ayon sa pagsusuri ng Negros Oriental Provincial Hospital, hindi umano food poison kundi acute gastroenteritis with moderate dehydration ang naging sakit ng mga biktima. Pero hindi pa rin matukoy kung paano nila ito nakuha. Mandatory rin daw sa mga pasali sa palaro na magkaroon ng sariling nutritionist, cook at medical team at patuloy rin silang nakikipag-ugnayan sa mga ito. Nakatutok na rin ang Department of Health at Department of Education sa naturang insidente. Tumanggi namang makipag-usap sa GMA News ang mga estudyante at opisyal mula sa delegasyon ng Eastern Visayas. Samantala, wala namang pagbabago Kara sa schedule ng palarong pambansa na magpapatuloy hanggang April 27. Sa ngayon, Kara, patuloy pa rin ang games dito sa Dumaguete City kung saan na nakikita natin yung ilang laro sa athletics, swimming at basketball na pinapanood dito ng mga tao. Yan muna ang pinakahuling ulat mula rito sa Dumaguete City. Kara? Yes, Mark. Linawin lang natin itong acute gastroenteritis with moderate dehydration. So kung hindi food poisoning, saan daw nila nakuha to? Kasi hindi naman lahat ng atleta tinamaan ito, no? Tama ka din, Kara. Actually, ang pinag-aaralan nila ngayon dito ay dalawa ang posibleng pinanggalingan nito. Una, yung kinain ng mga bata, malo ay ininom nila. So sa ngayon, nagkasagawa sila ng investigasyon na nagkakaroon sila ng mga lab test dito sa Negros Oriental Provincial Hospital para malaman nga kung saan nanggaling yung bakterya, kung sa kinain ng mga bata o doon sa ininom nila. Okay, Mark. Tapos ito medyo concerned ako dito sa moderate dehydration kasi alam naman natin yung nakaraang palarong pambansa, marami yung nag-collapse doon mismo sa palaro kasi sa sobrang init. Ano yung ginagawa ng organizers ngayon para hindi na maulit ito? Actually, Kara, maganda yung nabanggit mo na yan. Binabantayan nila ngayon yung hydration ng mga bata. In fact, yung supply ng iniinom tubig dito ng mga bata ay talagang ample naman, hindi nagkukulang yan. Yun nga lang talaga, Kara, yung panahon talaga kung saan nilulunsad itong palarong pambansa, yun yung pinakamainit na bahagi ng taon. Kaya talagang binabantayan nila yung mga kondisyon ng mga bata. Kasi karamihan, lalo na sa athletics, Kara, they play the sport sa outdoors. So walang tumuhan dyan, nakatirig talaga yung araw habang naglalaro. So yung mga bata talaga susceptible yan sa mga dehydration cases. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.